Puntahan naman natin si Darling Fifi para sa kalagayan ng mga trapiko sa Metro Manila. Fifi, rise and shine sa dyan. Mga kabibe! Chika on the road! Ako muna, tapos... Ayun na pala, nagsisimula na pala, nakakaloka. Rise and shine mga kabibe! Nakakaloka talaga. Since weekend na, medyo excited sa weekend. Anyway, medyo hindi ako na-excite sa sitwasyon ng trapiko ngayon. Pag-usapan natin yan dito sa EDSA Balintawak, kasama natin ang traffic chief ng MMDA, walang iba kundi si Colonel Bong Nebrias. Colonel Bong, Daddy Bong, ang daddy ng EDSA, rise and shine sa'yo. Kamusta ang anak mong EDSA ngayon? Medyo mabigat ano. Must admit talagang bumibigat na tayo dito sa Balintawak area. So we're here to help out the Northern Traffic Enforcement District to implement the stop and go scheme. Alright. Sir Bong, sa mga series of posts natin sa Facebook, marami po ang tila dismayado sa nangyayari ngayon. Yung reaction sila, karamihan galit. We understand MMDA is asking for patience and cooperation on this. Your thoughts, sir? Yes, we need to ask the public for patience ano, dahil talagang masyadong congested tong Balintawak ever since naman eh. Hindi lang naman ngayon ito, not because of the U-turn. Makikita nyo yung configuration niya, napakaliit ng mga lanes eh. So that's why we have diverted those who are exiting the Northern Luzon Expressway dito na sila sa service road. They need to adapt to this kind of scheme kasi kung hindi, mag-criss crossing pa rin tayo and that will be the cause of traffic. And I understand, sir, napakarami po mga kababayan or kavive natin ang galing sa Novaliches, sa NLEX, going A. Bonifacio and Monumento, sir. Yes, that's right. There's so many conflicts in this area. So that's why we are here. Tatauhan namin yon. We're going to implement the stop and go scheme. Titignan natin kung ano magiging effect nito. Daddy Bong, kasi some people wouldn't accept na ganito na yung sitwasyon. Do we have at least a plan para po mapagaan kahit paano yung sitwasyon ngayon? This scheme, yung stop and go, is one of the mitigating measures that we're trying to implement here. Alam naman natin na congested dito, wala naman tayong infrastructure na papatayo dito para lumuwag pa tong area na to. So, ang sa akin lang, magtulungan tayo dito. This policy is not a one size fits all. So may magsasakripisyo, may benepisyo. So kailangan tayo magtulungan. Sir Bong, kasi napansin po natin in a week or two, isasara na rin po ang U-turn sa Malvar and sa Tinio, sir. Paano po yun, sir? Hindi kaya mas bibigat palali sitwasyon ng traffic? Well, that's the plan. Pero meron pa kaming iniintay na na kailangan buksan bago kami magsara doon. Kasi if we will not be opening up yung exit dito coming from Quirino Highway, Novaliches, mapupunuan tayo doon. So that's why the traffic engineering have already written the Northern Luzon Expressway and the EEI, yung contractor ng Skyway, to open up the exit kasi tapos naman na yung construction nila. Para pag sinarado namin yung Malvar, A. De Jesus, Biglang Awa at saka yung yung Tinio, General Tinio na U-turn, hindi na makakadagdag yung volume na coming from Quirino Highway at saka Novaliches. Alright. Sir, last one po, no? Kasi we understand also, pag-usapan natin yung mga jeepneys, sila yung nag-U-turn pagkalayo-layo din, sir. Paano kayo yung sa gas nila, yung sa time nila? Yung pasahero, tatawid na lang, yung park na lang sila dito para makapunta sa kabila, para makabili ng kanilang bibilhin. Tama yun, Fi? Ang problema kasi, hindi talaga na-factor in yung traditional jeepney. Because as far as we are concerned, the traditional jeepney should have been, yung franchise nila should have been terminated by June pa. Ngayon, because of the pandemic, pinagbigyan. Ngayon, nung pinagbigyan, hindi naman nabago yung franchise route. So ngayon, iba na ang EDSA. And they cannot cross anymore. So ngayon, nakikipag-ugnayan kami sa LTFRB, katulad doon sa Project 8, Aroseros na route, pinutol na nila sa EDSA yon. We already received the memorandum circular. Ganon din ang mangyayari in other jeepneys that used to fly EDSA. Bawal na ang jeepney sa EDSA. Ayun, so para sir, nangyari yung sa bus ng from Angat to Quezon Avenue, then Quezon Avenue going to Pasay, nahati sa dalawa. Yes, ganon talaga. Ganon talaga yung bagong scheme natin with the rationalized bus routes. Meron na tayong mga buses that will cater to the old jeepney routes. Yung ruta ng mga traditional jeepney. So, yun nga, nadodoble-doble na tayo ngayon. Pero this is something that the government is doing to help out yung mga kababayan natin na
hindi nakabiyahe during the pandemic. Alright, sir. Muli pa, lala po sa ating mga ka-Vive ngayon. Siyempre ngayon ay mainit po ang ulo rin. Kailangan siguro habang pa rin pasensya, Colonel. Yes, we did not anticipate that this will take longer, the adjustment period for the closure of the Balintawak U-turn. However, makikita nyo, nagtutulong-tulungan ang mga kawani ng gobyerno dito. Nandito ang HPG, MMDA. Dalawang traffic enforcement district ng MMDA nandito ngayon. Actually, 3 pa yan para pagtulungan namin itong problema na to. Hindi namin lulubayan. We will address the problem. We will come up with mitigating measures to ease the traffic kahit paano. May kita nyo maraming sakyan pero gumagalaw naman. Sa amin na lang, pasensya po muna. Alright. Sir Bong, maraming salamat. Mamaya, samahan po namin kayo sa make sure na magaan ang dali ng trapiko ngayon dito sa EDSA kahit medyo kabigatan sa ngayon. I love you so much, Daddy Bong. Lagi yan. Okay? Stay loved. Ayan. Ayan muna ang latest Chika on the road. Maya-maya lamang silipin natin yung sitwasyon ng trapiko dito sa EDSA Balintawak. Back to studio. Okay, sige. Maraming salamat na Fifi. Ating traffic chief. Darling Darling Fifi. Fifi. Ayan.